Patuloy na localized thunderstorms lalo na sa hilagang bahagi ng Luzon, umiiral dahil pa rin sa daloy ng habagat at sa outer rain trough ni 94W sa silangan ng Luzon hanggang Southern Luzon at Eastern Visayas. Inaasahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan kasama ang Metro Manila at nalalabi ng Southern Luzon hanggang Visayas. Mindanao, kalat-kalat na pag-ulan din ang iiral lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao. 92W o tinawag na 01 na nasa labas pa rin ng ating PAR ay nanatiling mabagal ang pagkilos patungo pa rin sa bahagi ng Hainan. At 94W nasa under tropical wave ito na ngayon ay nasa high probability of tropical cyclone development. Magiging aktibong bagyo ba ito? Alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, June 11, 2025. Ang oras nating prospect may maga ay alas 10:20 na ng umaga. Mula pa kahapon at kagabi ay patuloy tayong nakakaramdam ng mga mahihinang pag-ulan dito sa Metro Manila at mga light drizzle rains dahil sa epekto pa rin ng dumadaloy na southwest monsoon o habagat dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kasabay ng paghatak pa rin itong si dating 92W na tinawag na 01 o nasa under tropical depression na si 01 o 92W. Bagamat nanatili ito malapit sa boundary ng ating PAR, patungo ito ng bandang Southern China, ay magdudulot pa rin ng paghatak o paglakas ito ng ating habagat na kung saan ay magdadala ng mga ilang ulan sa kanluran ng bansa, especially sa Luzon at bahagi ng Mimaropa area. Nakakaranas din ng pag-ulan dito sa may silangang bahagi ng Northern Luzon, especially dito sa bahagi ng Cagayan Valley ngayon at may mga kasamang localized thunderstorms dahil nga po sa umiiral naman na outer rain trough na tinaas na nga po kahapon pa as 94W. Bagamat ito ay under tropical wave condition siya o hindi siya maituturing pang tropical cyclone kundi isang tropical wave. Yung tropical wave ay isang bahagi po yan ng kaulapan na nagkakaroon ng parang series ng mga kaulapan na lumilinya sa isang bahagi ng lugar na kung saan lumalapit sa may mga kalupaan at may dalang pag-ulan. Bumababa rin ang atmospheric pressure nito na halos katulad ng isang low pressure area. Kaya siya namomonitor sa ating tropical cyclone sector bilang isang low pressure area pa rin o inverse. So tatalakayin natin yan kung bakit ganito na lamang kalakas yung kanyang wind speed niya despite na under tropical wave condition siya. So silipin natin yung mga pagkulog at pagkidlat ngayon dahil mula kagabi maabot pa sa mahigit 2,000 ang aming lightning strikes at naipost mga natin kahapon yan sa ating Facebook page. Ngayon ay nag-reset siya as of 10:23 AM ay meron tayong outer na total lightning strikes of 377. So ibig sabihin yung lumalagpas sa boundary na range ng aking inner ay nasa 377 to 378 total na, nadadagdagan pa. At yung inner ay 359 strokes po yan. Lahat po yan ay cloud to ground at lahat ay delikado po na maaring makatama yan sa tao. Lalo na dito sa bahagi ng hilagang silangan ng Luzon at sa may bandang Kalura naman sa may bandang Zambales hanggang bandang Batangas at Mindoro ay pinag-iingat dahil sa patuloy pa rin ang mga pagkulog at pagkidlat dyan. At patuloy din ang pagtaas ng mga pagkulog at pagkidlat. Makikita natin ang halos buong silangan at kanluran ng bansa ay makakaranas ng mga pagkulog at pagkidlat. May pareho tayong trough na nagbubunsod po ng kalat-kalat na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon. So ingat na lamang po mga folks ayan. So na-update na rin ang aking antena, kumpleto na sila, 3 na ngayon, north, south and vertical po altitude na makikita. So kumpleto na ang axis ng aking antena. Kaya lahat ng radial axis ng lightning detection system natin ay kaya nang makasagap ng anumang lightning strikes sa loob at labas ng ating bansa.
So makikita natin may mga ilang light drizzle rains tayo sa Metro Manila. Ayan, base sa ating Doppler radar imagery na ginagamit. Mukhang stable ngayon yung Doppler radar na active ngayon courtesy o Pag-asa. Mas mataas po yung accumulated water vapor sa may baybayin ng silangan ng Northern Luzon at bandang Southern Luzon. Kaya pinag-iingat po ang kababayan natin na papalaot ngayon dyan. Delikado po dahil inaasahan natin na mataas ang alon o kung hindi man ay yung gale force winds. Sa Metro Manila ay makikita natin ang at least mga 2 to 5 meters na 5 millimeters rather na water vapor dito, kaya nakikita natin ang buhos ng ulan na tumatawid nito since past hours pa. Ayan o, yun, umaabot kasama na ang buong City of Manila. Ayan, Pasay, so halos buong Metro Manila kasama sa amin sa Caloocan. Ayan, so nagkakaroon kami ng mataas na volume ng pag-ulan, pero at least mga 5 mm ang madalas na nagiging buhos, kasama na ang Parañaque, pababa na yan bandang Las Piñas. Ang extension hanggang Imus at Muntinlupa and the rest ng Laguna. So pinag-iingat po ang mga posibleng pagbaha pa rin ha, dahil intermittent po mula pa kahapon ang mga pag-ulan natin. Bagamat mahina-hina at medyo light drizzle rains ang madalas dito sa Metro Manila. So mag-iingat pa rin tayo mga folks dahil mataas po ngayon ang water vapor na nagdudulot po ng mga intermittent na mga patak-patak na buhos ng ulan sa halos buong Metro Manila. Yan, kitang-kita po yung nazoom pa natin. At sa ibang karatig ng bansa, ang silangan nga po ng Northern Luzon, pinag-iingat din dahil sa malawakan din. Malamang moderate and heavy rain showers ang umiiral naman dyan. So yun po. Hindi yata gumagana yung Doppler radar sa Palawan, kaya wala tayong idea kung mataas ang accumulated water vapor din dyan na nagdudulot na mataas na precipitation rate ha. Sa ngayon, nakataas ang thunderstorm watch as of 10:17 AM ngayon dito sa Visayas area. Well, kasama na ang buong Palawan at nearby areas niyan within 1 to 2 hours po yan ha. So lalo na sa Rizal at Nara sa Palawan, pinag-iingat sa posible pa ring malakas na buhos ng ulan. At sa Northern Luzon naman, especially Ilocos Norte, nakataas din. At sa Cagayan, nakataas din within 12 hours ang forecast. Nakakaranas nga po sila ng pagulog at pagkidlat, lalo na dyan sa may bandang Santa Ana, Cagayan at ilang bahagi ng Babuyan Islands ay pinag-iingat po mga folks. Sa Visayas naman, the rest ng kanluran hanggang silangan ng Visayas, mula Negros Occidental hanggang Eastern Samar na po yan, ay nakataas din ang thunderstorm watch dyan. As of 10 o'clock, within 12-hour period ang validity forecast ayon sa data feed advisory ni Pag-asa yan. So yan po yung kanilang thunderstorm watch na naka-data feed po. In real time po yan. So sa ating current conditions, overcast gloomy, humid o cold humid, overcast po dito sa amin sa Caloocan. So makakaranas tayo ng mga light drizzle rains pa rin at kasalukuyang 14.1 mm na po ang total rainfall namin mula pa kaninang madaling araw po yan. So, ibig sabihin napakataas ng aming outside humidity at mababa naman ang outside temperature. So, cold humid po tayo mga folks ha. At sa lowest temperature na tala naka-weather station kaninang madaling araw, 4:04 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.8 degrees Celsius. At kahapon, medyo comfortable ang highest air temperature namin, 32.9 degrees Celsius, ang pinakamataas na naitala sa amin. So, mababa ang aming heat index, bagamat pasok pa rin ito sa at least danger, caution at 44.5 degrees Celsius. Kahapon po yan. Yun ang mataas. So, tingnan natin yung magiging heat index natin. Sa ngayon, as of 8:30 AM, mababa naman. Caution lamang ang level nito so far. Pero ina-expect na forecast natin ay mababa. Tataas lamang sa 34 to 38 degrees Celsius pagsapit siya ng bandang alas 2 ng hapon. So, makikitaan dito mababa ang aming heat index sa Caloocan. Sa iba't ibang bahagi naman ng bansa, tingnan natin kung bumaba rin ang kanilang heat index. Well, mataas pa rin, 37 degrees Celsius, aabot ng 38 degrees Celsius mamayang alas 11 ng umaga, bagamat hindi naman po mapalo sa mahigit 40 degrees Celsius. Sa Tugigaraw naman ay nasa 40 degrees Celsius naman. So nanatiling mas mataas ang kanilang heat index. Aabot yan sa hanggang 44 degrees Celsius heat in danger, starting mamayang tanghali, 12 o'clock, hanggang alas 2 daw yan ng hapon.
Sa Santiago ay nasa 41 degrees Celsius po, aabot pa hanggang 46 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So mataas pa rin ang medyo mataas ang alinsangan sa inyo base sa forecast. Sa Dagupan naman ay 36 to 37 degrees Celsius po ang pinakamataas na magiging heat index ngayong araw hanggang alas 11 yan ngayong umaga. So medyo mababa din sa Central Luzon sa Tarlac ay 37 degrees Celsius, pero tataas pa yan hanggang extreme quotient of 39 degrees Celsius ngayong 11 hanggang 12 o'clock yan ng tanghali. Sa bandang Batangas naman ay naasahan ay nasa 38 degrees Celsius po extreme quotient kayo dyan, pero aabot pa sa mas mataas na 39 degrees Celsius ngayong 11 to 12 o 2 to 1 o'clock PM po ng hapon. So mukhang bumababa ang ating heat index so far kahit na extreme quotient pa rin siya. Ang importante hindi umaabot ng mahigit sa 45 degrees Celsius o kahit man lang 44 degrees Celsius. Sa San Jose Occidental Mindoro, ang heat index sa inyo mababa. Ayan, so wala tayong komento dahil below extreme quotient naman, nasa under quotient lamang. So ibig sabihin maulan po dyan at mas mababa ang temperatura. Sa Cebu City naman ay 39 degrees Celsius po, extreme quotient kayo dyan. Aabot pa yan sa 42 degrees Celsius ngayong 12 o'clock hanggang alauna ng hapon. So bahagyang mataas po kayo dyan. At sa Davao City sa Mindanao, 34 degrees Celsius po ang inyong extreme quotient. Aabot pa yan ng 35 mamayang 11 o'clock ng umaga. O ngayong umaga po. Sa Zamboanga City ay nasa 39 degrees Celsius. So medyo mataas pong heat index sa inyo. At yan na ang pinakamataas ninyo ngayong umaga hanggang alas 11 ng umaga po, extreme quotient po. Bagamat hindi naman pumalo sa mahigit 42 degrees man lang, ay maiko-consider na medyo kaya-kaya pa at tanggapan ng katawan natin ang ganyan kataas na heat index. Pero wag maliitin dahil extreme quotient pa rin ang status niyan. So medyo mainit-init pa rin ang ating pakiramdam sa katawan. Kung itatabi naman natin sa PX Extremes, in past 24 hours, nangunguna ang Tugigaraw sa napakamainit pa rin na temperatura sa kanila despite na nagkakaroon ng mga local thunderstorms sa hapon. Umabot ng 36 degrees Celsius po ang grabing init sa kanila. Sa lowest temperature sa Baguio ay 17 degrees Celsius, almost stationary pa rin. At sa inulan ng Iba Zambales ay nakaranas ng 62 mm na total rainfall. Well, alam na po natin ang dahilan dahil po sa patuloy na habagat. At sa amin kahapon sa Caloocan, 5.1 mm lamang ang naging pag-ulan namin. Pero mula kaninang madaling araw, 12 o'clock AM, hanggang kasalukuyan na patuloy na may mga light drizzle rain, nasa total of 14.1 mm na total rainfall kami ngayon. Mas mataas pa siya kaysa sa kahapon ha. So pumasok naman yung ating mga rainfall forecast niyan. At sa ating outside humidity, nasa 91% po, very high concentration po ang ating moisture sa paligid. Tumaas pa ito ng 1% since last hour. Medyo ramdam pa rin ang low pressure area na bagamat napakalayo na nito sa labas ng ating PAR. Nasa 1,005 hectopascals po ito and steady ito since last hour. So medyo ramdam pa ang presensya ni dating 92WO01 na nasa under tropical depression category ito at 56 km per hour na nasa labas ng ating PAR sa ngayon. High tide and low tide status ay maximum high tide po tayo. So tingnan natin yung sea level kung mataas ang ating sea level. Well, makikita natin dito aabot sa 1.2 meters since kaninang 9 o'clock. Umabot po sa 1.2 meters. So medyo pa low tide na po siya. Under low tide na po siya. Pero nasa mahigit 1 meter pa po yan. So medyo delikado po, pumalaot pa rin despite na pababa na ang sea level ha, lalo na sa pampang ng Manila Bay o sa kanlurang bahagi ng ating bansa na kung saan malakas ang inaasahan nating alon na dahil po sa daloy ng habagat pa rin natin na malakas kasabay ng malakas na ulan po. So ingat pa rin ha. So kung titingnan natin yung ating tropical cyclone assessment monitoring, for significant wave height nito ay makikitang mataas ang alon natin, umaabot pa rin ng 1.25 meters ang kanlurang bahagi ng Luzon mula Zambales at the rest ng Nodo Luzon hanggang Palawan area. So medyo delikado pong pumalaot dyan dahil yung hatak sa habagat ay nagpapalakas po sa alon dyan sa kanluran ng ating bansa. So medyo ingat po, lalo na yung mga maliliit nating mangingisda dyan sa bandang Palawan na kung saan
nangingisda tayo sa may bandang West Philippine Sea o along territorial waters natin sa kanluran ng bansa. So ingat po. Ang space weather status natin na natiling unsettled, na i-forecast na natin yan kahapon, kaya diretso kagad tayo sa ating almanac. Sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:25 PM. At full moon na po tayo, ha? 100% illuminated. Pero magbo-moonrise pa po yan mamayang gabi, 6:28 PM, at bukas na ng madaling araw ng 5:47 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, nasang maulap ang ating maghapon pa rin. Mataasan sa pa rin ang pag-ulan, 100% ngayong araw, hanggang bukas na nasa 94% ang tsansa ng pag-ulan. Parehong halos maghapon na may tsansa ng mga pag-ulan, maging sa umaga at hapon o gabi, ha? So take note po yan sa mga flood-prone areas sa inyong mga lugar or low-lying areas sa inyong mga lugar. Take note po yan mga folks, ha? Ganon din bukas, magiging maulap din ang ating panahon at mga localized thunderstorms ang inaasahan natin. Highest and lowest temperature expected maglalaro 27 to 28 degrees Celsius and lowest temperature expected constant at 25 degrees Celsius. Parehong ngayong araw maging bukas po. Bukas ba ng Huwebes at Biyernes o hanggang weekend, magiging maulan ba tayo? Base sa ating short-term weather forecast, magiging maulan pa rin tayo hanggang Biyernes, pero bandang Sabado o Linggo, around 40% ang tsansa na uulanin sa atin sa Metro Manila o dito sa amin sa Caloocan. Na parehong maulan at overcast ang magiging lagay ng panahon this coming weekend po. So, malinaw po yan mga folks, ha? So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung center eye wall ni dating 92W. Kitang-kita naman po sa satellite imagery. So, kung ina-natural to reproduction natin, sigurado kitang-kita po yung mata niyan. Ito true color reproduction natin para makita natin yung actual na hitsura niya nang medyo malapitan sa ating satellite imagery na ginagamit. Ayan, kitang-kita po ang center eye wall ni 92W o 01. Yan. Bagamat hindi pa nakikitaan ng mata ito. So, at napaka-shallow ng kanyang sirkulasyon, napakalawak po. Kaya hindi agad masyado nakakapag-generate ng mas malakas na wind velocity. Although kung makikita natin, halos maganda na ang kanyang wrap aloft at yung vertical low level convection niya, napakaganda na ng hitsura niya. Kaya kita na nga po yung pinaka center eye wall niya. Kaya lang dahil po sa presensya ng position niya at yung kanyang low LLC ay mabagal at mahina yung upward low o yung vertical wind shear sa kanya, kaya hindi gaano kalakasan yung generation ng kanyang wind intensity na di pangkarinawang bagyo. Kaya under tropical depression pa rin yung monitoring niya. Kagabi ata, umabot pa ng tropical storm kagabi. So ngayon medyo bumaba siya ng bahagya, umabot na naman sa tropical depression category. So naglalaro siya sa tropical depression category at tropical storm category. At makikita natin dito ay ang malawakan sirkulasyon niya ngayon na medyo kumikilos ngayon pahilagang kanluran. Ayan. Sa papuntang bandang Hainan po yan. Yan. I-discuss natin yung pinaka-details ng bagyong ito mamaya. Samantala, mas uunahin muna natin yung lagay ng ating panahon gamit ang ating satellite imagery. Yung potential rain, heavy rain, makikita po sa may bandang kanluran naman sa natin, bunsod ng nahahatak na habagat dito sa kanluran, magbubunsod po yan ng mga kalat-kalat na at malawakang pag-ulan na may pagkidat at pakulog. At mula sa ating heavy rain potential ng satellite imagery mula extreme Northern Luzon, magiging maulan po ang bahagi ng yan ng Cagayan Valley, yan, kasama na ang bahagi ng Isabela, at sa kanluran naman ang parteng Ilocos Norte na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Medyo magiging mas katamtaman ang ilang parte ng bandang katimugan ng Apayao, Abra, Kalinga o rest ng Mountain Province. Dahil dito hindi masyado napagpapang-abot yung mga kaulapan hanggang dyan sa may bandang boundary ng Cordillera Administrative Region. At mula sa bahagi ng Ifugao ay magiging medyo maulap at katamtaman ang lagay ng panahon sa may bandang Nueva Vizcaya at bandang Benguet. Asahan lamang ang mataas na forecast ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa hapon o sa gabi. Magiging maulap at maulan din ang parte ng La Union kasama na ang Pangasinan at the rest ng Zambales.
magiging maulan po ang inaasahan natin yan ngayong araw. Yan, kitang-kita naman po. At kasalukuyang buhos ang ulan ngayon dyan sa bahagi ng Kabangan, pababa ng Olonga po kasama na ang Maribeles, Bataan. Ingat po sa mga potential na pagbaha at mga potentially na biglang intermittent rain showers dahil kahapon pa kayo nakakaranas ng malawakang ulan. Mula naman sa bahagi ng Babalak at Pampanga, kasama na ang ilang bahagi ng Gapan, Nueva Ecija, yan, pababa na yan, ang Baliwag o rest ng Bulacan, San Jose, at Metro Manila at Calabarzon area, bagamat very gloomy type overcast. Asahan din ng mga mahihinang pag-ulan hanggang katamtaman, especially sa kalurang parte, kasama na ang ilang kalurang bahagi ng Metro Manila. Yan, City of Pasay, Manila, hanggang Caloocan at Valenzuela po yan. Yan, mas highly concentrated ng buhos ng ulan dyan, bagamat mga light to moderate. Pero the rest, may bandang silangan ay magiging maulan din, bagamat mas madalang kumpara din sa iba ng kaluran ng Metro Manila. Ganon din sa bahagi ng Calabarzon area. So maulap at kalat-kalat pang pag-ulan na may inaasang pagkinatang pagkulog sa maghapon po. The rest naman ng South Luzon, asahan na natin ang mga maulan, moderate to some heavy rain showers, lalo na dito sa parte ng Mimaropa. Yung buong Mimaropa, magiging maulan po, heavy rain showers po ang entirely na nababalot dyan. Ingat po, lalo na sa buong Palawan na makakaranas kayo ng mga heavy rain showers po na may pagkulog at pagkilat. Lalo na kasama na ang bandang Occidental Mindoro, diyan sa dulo ng Paluan, Abra de Ilog at Mamburao, ingat po. And the rest ng bandang southern part ng Mindanao hanggang San Jose na nakakaranas kayo ng maulan ngayon dyan, moderate and some heavy rain showers. The rest ng South Luzon mula sa may bandang Quezon Province hanggang Bicol Region, mas maulap tayo at asahan din ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidat at pagkulog. Moderate to heavy rain showers naman ang inaasahan dito sa may bandang Catanduanes, the rest ng Camarines Sur, Iriga, Albay at Sorsogon area na yan. Ingat po sa mga biglang potensyal na pagbaha dahil nga po sa tropical wave na umiiral ngayon dito sa silangang baybayin ng ating bansa, which is C94W. Yan. Yan. Bakit tropical wave yan? Itatalakay natin mamaya. Bakit siya tinawag na tropical wave? Bagamat low pressure area siya at under inverse observation. At mula naman sa Visayas area, mula sa paligid ng Romblon at Masbate na magiging maulan, magiging maulan din ang kaluran ng Panay Island at Negros Region at kasalukuyan nga pong inuulan ang bahagi nito ng Iloilo, Guimaras at sa Panay Island naman moderate to some heavy rain showers ang Tobias Pomier at Anii at San Joaquin dyan sa may bandang dulo na ng katimugan kaluran ng Panay Island. Mula sa may Guimaras, matawid ng Negros Region, maulap din ang buong bahagi ng Bacolod at dyan sa may bandang San Carlos. Pero mula bandang La Carlota pababa ng Kabangkalan, lalo na sa Sipalay, ay moderate to heavy rain showers ngayon ang umiiral sa inyo dyan. Ha? Ingat po sa mga biglaang pagbaha. Dahil inaasahan natin mula pa kagabi, nakakaranas din kayo ng mga moderate to heavy rain showers. The rest ng Negros Oriental, maulap din ang panahon ninyo. So asahan ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog mula dyan sa may bandang Bindoy, Bais. Pababa na yan ang bandang Dumaguete, kasama na ang Bayawan, at dito sa central ng Visayas kasama na ang buong Cebu, Siquijor at Bohol. Asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidat at pagkulog pa rin. Wala naman sa may bandang silangan ng Leyte ay magiging maulap din ang inyong panahon. Very overcast at very gloomy tayo dyan hanggang Eastern Samar, na kung saan ang Eastern Samar naman ang mas makaramdam ng moderate to heavy rain showers at posible pang violent. Lalo na dyan sa may bandang buong Bobon, Lawang, and the rest ng eastern ng Samar mula Gamay, Dolores hanggang Borongan, Eastern Samar po. Ingat po sa mga inaasahan pa ring pagbaha dahil patuloy kayo makakaranas ng outer rain trap dyan ni Tropical Wave 94W na magbubunsod dyan ng malawakan at posibleng mga pagbaha. Pagsapit naman ng Mindanao, ang Surigao Region, expected na makakaranas pa rin kayo ng mga moderate M-class heavy rain showers sa isla ng Dinagat at Siargao Island. Ang rest ng Agusan Region ay magiging maulap at maulan din. Mula sa silangan ng Surigao del Sur, pababa ng Bislig kasamang Hinatuan and the rest ng Davao de Oro. At Davao Oriental ay nakakaranas kayo ngayon ng moderate to heavy rain showers. Ayan, kitang-kita naman po. Kasalukuyan kayo nakakaranas ng pag-ulan sa Mati hanggang Governor Generoso.
So, sa boundary ng Davao del Norte, magiging moderate and some heavy rain showers din kayo dyan. So, asahan ang maulan sa halos buong Davao region mula dyan sa may bandang Davao del Sur at Davao Oriental. Bagamat mas maulap ang umiiral ngayon sa may bandang Misamis Oriental ng Northern Mindanao, Cagayan de Oro, papasok na naman ng Misamis Occidental, asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Ganon din sa may bandang Lanao del Sur and the rest ng Sorsogon area. Bagamat medyo mas makatamtaman ang lagay dito sa dulo ng Maitom o Sarangani, ay asahan din ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms and the rest ng buong South Cotabato, Sultan Kudarat, hanggang dyan na yan sa bandang Maguindanao del Sur po. Asahan din ang mga mauulap dyan at asahan ang scattered isolated rain showers and localized thunderstorms. At the rest ng Zamboanga Peninsula, makikita natin ang maulap pa rin na paligid dito at magbubunsod pa rin yan ng mga malawakang isolated rain showers and localized thunderstorms sa maghapon. Lalo na sa bahagi ng Zamboanga del Norte, mula Dipolog, asahan din ang mga mauulap at kalat-kalat na pag-ulan. Bagamat medyo mas moderate ang panahon ninyo dyan, kasama na ang Zamboanga Sibugay sa Zamboanga del Sur. Yan. Maglalaro na lamang yung boundary dyan ng daloy ng ating habagat na magpapaulan sa rest ng Zamboanga Peninsula po. So the rest, halos magiging maulap po ang halos 80% ng ating bansa at kalat-kalat ang magiging moderate and some heavy rain showers natin sa parehong dulo ng silangan at kanlurang bahagi ng bansa. So prepare po sa payong at ingat sa potential na pagbaha at pagguho ng lupa. So, kamusta naman natin ang lagay ng ating binabantayan na mga low pressure area? Bagamat itong si 01W o dating 92W ay nasa labas pa rin ito ng ating PAR at kumikilos ito papunta nga po sa may bandang Hainan, ay kahapon nga po ay nireport na natin na nabuo itong si 94W. At makikita natin under tropical wave condition siya at kumikilos ngayon ito pahilagang kanluran sa bilis na 28 km/h as of 10:30 AM po yan. Center air pressure ni 94W, 1,005 hectopascals, which is yan yung nadedetect na aking barometer so far na lowest atmospheric pressure. So, hindi na masyado nadedetect itong C92W, kundi itong C94W. Maximum 1 minute sustained wind, 41 km/h at bugsong umaabot ng 51 km/h. Kung tutusin, halos tropical depression na yan, pero sa ating 10-minute average, ay nasa 30 km/h lamang ito under low pressure area at bugsong umaabot ng 37 km/h. So, nasa high probability of tropical cyclone development ito o high probability low pressure, kaya nakapula siya ngayon. Yan. So, pagpaumanhin na lamang ninyo kung yung mga series of older tracks natin nabubura dahil under beta observation ko pa lamang ito. Nagpo-program pa rin kasi ako. Natataon pagka ina-update ko sa aking web server ay mistakenly na-delete po yung mga former na nakakalimutan natin i-backup. So medyo paumanhin po. Pero nakapag-report naman tayo ng kumpletong series tracks o yung mga recent tracks ng dalawang low pressure area na ito. At least itong bagyong si 01W o 92W na i-record naman natin yan kahapon. So pagpaumanhin natin, hindi ko na na-retrieve dahil under stress ako na pinoprogram ko kasi siya. So, pag may mga na-encounter kayo, biglang nawawala, ay hayaan nyo na lamang po dahil pinoprogram ko kasi siya. At may mga errors tayo na sinasalba habang tumatakbo po yung program niya sa web server. Kasi habang inoobserbahan natin, biglang lalabas yung sakit niya o yung mga bug na kailangan nating kumpunahin yun. Pero minsan, kapag nag-trigger yung bug, hindi na natin minsan nare-retrieve. At which is, ito nga po ang nangyari, nabura yung recent na track niya kahapon. Yan, nawala na nga po, di ba? So, nireset ko na lamang at nag-create na lamang siya ng panibagong tropical cyclone track. So, wala po tayong magagawa dyan. Pero at least, nasabihan ko po kayo na under observation at under programming ko pa rin itong script na ito dahil nag-upgrade nga po tayo at may mga binabago tayong revisions. Kagaya na lamang ng pagpasok nito sa PAR, yan, gumagana na siya. At yung automatic na magiging local name, typhoon name siya kapag ka nag-intensify. Yun yung ating dinadagdagan dito sa ating script. Na kapag halimbawa, naging tropical depression itong C94W,
tinaas yan ni Pag-asa, automatic magiging si Aurel niyan. Ganun po yung ginagawa ko sa programming nito. At lahat ginagawa ko automated yan. Kung ano yung ina-update ni Pag-asa, automatic mag-update din siya dito sa aking webpage. Para automated na siya at hindi na natin kailangan manu-manuhin pa na palit-palitan yung mga details dyan. So, medyo paunmanhin po. So far, ito naman si 01 at under tropical depression pa rin. As of 10:30 AM din ay nasa central air pressure dito no 995 hectopascals. Maximum sustained wind niya 1 minute average 56 km per hour at bugsong umaabot ng 69 km per hour. So under LPA siya in 10 minute average na 41 km per hour at bugsong umaabot ng 51 km per hour. North-northwest naman ang kilos niya sa bilis na 20 km per hour patungo ito ng Hainan. Yan. Tapos in the next 72 hours magre-recurve yan pag ganyan hanggang sa tuluyan itong hihina dito sa malawak na kalupaan nito ng bandang Yeongsu o Guangzhou sa China. Well, since wala na yan sa atin at hindi na masyado apektado, makaka-apekto yan sa Pilipinas, ang magiging epekto lamang nito ay yung panghatak sa ating habagat, ayan, yung southwest monsoon na magpapang-abot dito sa kaluran ng bahagi ng ating bansa. Kaya inaasahan yan na magdadala ng malawakang ulan sa buong kanluran ng ating bansa. Anyway nga pala, itong si 94W, sukatin natin kung gaano kalayo ito mula sa bandang Tuguegarao. Yan. So, nasa layo itong 525 km east-southeast o silangan na rin ng Tuguegarao. Yan. Yan yung ating reference point. Pero kung pagbabasehan natin ang bandang Palanan, Isabela, yan, sukatin natin. Mula sa Palanan, Isabela, ang layo nitong si Tropical Wave 94W ay nasa layong 452 km east ng Palanan, Isabela. Yan po yung kasalukuyan niyang layo. Para na rin sa mga kababayan natin na gusto malaman kung nasaan na ngayon itong si 94W. So, yun po, pinaka-latest natin. At so far, yung kanyang, ang ating Tropical Cyclone Track Combination, kaya na ating sinabi, ay magre-record po yan. Pagsapit nito, bandang, ayan, yung PH time natin, mga gabi na po ito, yan, mga bandang alas 8 po yan ng gabi, ay inaasahan nandito na yan sa boundary ng Hainan, China. And then inaasahan itong hihina by June 15, mga alas 8 naman ng umaga. Yan. So alas 8 ng umaga naman, kinabukasan ng June 15, bababa ito sa tropical depression at tuluyang madidissipate o malulusaw na lamang. So, yan po yung latest forecast niya ngayon. At si 94W naman ay under high pa lamang yung kanyang probability. Ito, hindi ko nababaguhin yung script niyan. Total, ang purpose lang naman ito is para ma-monitor yung tropical cyclone track combination niya. At sa kanyang forecast and symbols naman, kung titingnan natin, lalo na kay dating 92W, yan, yung kanyang ensemble forecast ay mas mataas yung accuracy probability dito pa rin. Pero yung kanyang spaghettios, yung multiple ensemble, ay mas mababa yung track. Ayan, oh. So, mukhang dalawa pa magiging senaryo. Mukhang mas mababa pa magiging forecast track nitong si 92W. Well, hindi naman natin na-concern yan, pero at least may idea tayo sa mga Pilipino pa rin na gustong malaman yung magiging galaw ni dating 92W. Yan, so far. Since hindi pa naman naging tropical depression itong si 94W, kaya wala pa siyang forecast and symbols. Yan. So, at least malinaw yan mga folks. At yung mga floaters, sa gusto malaman, ayan yung pinaka-detail niya ni 01 o 92W. Yan o, meron kitang-kita na po yung pinaka-central eyewall niya, yung low level, bagamat napakahina yung kanyang LLC. Si 94W naman, halos tropical wave lang talaga ang nakikitaan sa kanya. So, walang low-level convection at gyre lamang ang nakikita natin. Pero wala siyang low-level yung sirkulasyon niya. Hindi pa siya nagkakaroon ng pinaka-Coriolis. Kaya under tropical wave observation. Sa ating mga spaghettios, model charts, ito yung latest program natin na dinagdagan para ma-monitor yung ating tropical cyclone intensity ng anumang binabantay nating bagyo o low pressure area. Si 01W ay inaasahan na by 60-hour period ay aabot ito sa 111.7 o 112 km per hour or under yan halos
magta-typhoon category. So, pasok pa rin siya under severe tropical storm category by within 60-hour period po. So, mukhang severe tropical storm lang talaga ang aabutin nitong C91W bago tuluyang hihina ito by 72-hour period po. Yan. 60-hour period, tataas siya sa 112 km per hour and then by 72-hour period, bababa na siya sa 100 km per hour. So, pinaka-maximum lang na maaari niyang abutin hanggang severe tropical storm lamang. Yan, no? Sa ating 10-minute average yan sa Pilipinas, kung pagbabasehan natin. Pero, internationally, halos wala. Hanggang tropical storm lang sa kanila. Hindi man lang haabot ng Category 1 typhoon. So, hindi siya aabot ng Category 1 typhoon. Base sa current intensity forecast nitong C01W. So, malinaw yan mga folks ha, yung magiging analysis forecast natin sa kanya at kay 94W. So, magiging bagyo ba itong C94W base sa kanyang intensity ng kanyang lakas ng hangin dahil mataas na po yung kanyang probability of tropical cyclone development? Well, kung pagbabasa natin sa kanyang tropical cyclone formation prediction, halos hindi. By the next 24 hours, nanatili lamang sa mababa at least 20% to 25% yung kanyang anomaly tropical cyclone formation prediction sa kanya. Nanatiling under 25%, so hindi pa natin nakikitaan na posibleng umabot ito sa mas malakas na o aktibong low pressure area. Bagamat nasa high chance ito, ay maaari pa na nating babantayin ito within 48 to 72 hour period. Yan, mula sa kanyang favorable ay favorable na po siya, so nasa candidate ito na posibleng maging isang aktibong low pressure area, pero pagdating sa kanyang vorticity ay hindi dahil mababa lamang ang kanyang vorticity. Around observation lamang siya. So, yun ang dahilan kung bakit uncertain ito na magiging isang aktibong low pressure area. Hindi kagaya ni 92W, ayan o, napakataas at halos cyclonic na siya. Very strong na ang kanyang vorticity. So, malinaw na talaga na nasa active low pressure area na itong C92W. Yan. Pero si 94W, hindi pa talaga natin nakikitaan mga folks. Yan. So, yan po yung pinaka-empirical at sa global spectral model natin ay makikita natin after 94W, mukhang merong bubuntot na isang sirkulasyon dito. Kailan ito? By June 14 o June 15. So, mukhang merong bagong convergence tayong mamamataan ha, bago mag June 14 o June 15. So, babantay natin maigi ito dahil kung magbabasa natin yung mean winds niya sa ngayon, ay hindi pa natin masyado nakikitaan dito. Pero ito yung C94W, ayan, napaka-improve na ng kanyang convergence. Kaya nga po, na-forecast natin, na nahulaan natin, o na-forecast natin na magiging isa itong invest low pressure area, which is nangyari nga po. Pero yung susunod sa kanya, base dito, ay malalaman pa natin siguro by June 13 o 14. So, this coming weekend natin malalaman kung may susunod kay 94W dahil medyo may papasok sa ating Philippine Area of Responsibility mula sa silangan ng Mindanao po yan by June 14 o June 15. Yan, mga bandang June 14 o June 15 po yan. May sirkulasyon tayong namamataan dito. Sa mean sea level pressure naman kung magbabasa natin hanggang next this coming weekend, medyo mataas pa yung kanyang atmospheric pressure. So, napaka-uncertain. Pero pamatayin natin yan just in case mga folks ha. Yan. Yung tropical cyclone strike probability niya, yung epekto ni 94W sa bahagi ng Nodo Luzon, mas mataas. At least 20 to 30% dyan sa may bandang Babuyan Islands, Batanes Group of Islands, at bandang Santa Ana, Cagayan. Mga 5 to 10% lamang rest ng extreme Nodo Luzon, pero wala nang maapektuhan sa bandang Central Luzon hanggang Southern Luzon. So, yung epekto ni 94W ay probably mas maapektuhan lamang dito sa may bandang extreme Nodo Luzon. Yan. Pero sa Central Luzon pababa, mukhang hindi na. Yan. So, kung titingnan natin yung T96 hour period, kung merong maapektuhan kasama ang Metro Manila at Southern Luzon, well, makikita natin ay hindi. Batanes Group of Island lamang ang nakikita natin dito na mas maapektuhan. Hindi na gaano dito sa Central Luzon pababa. Yun. At sa mga computer models naman natin ay after kay 94W,
by GEFS ay mukhang merong bagong anomaly na nakikitaan tayo dito. Ayan, no? So, babantayin natin dito dahil nakikitaan din natin sa ating mean sea level pressure ay yung ating, ayan, no? Sa wind speed and direction by June 15. Baka ito nga po yun. Ito, June 17 ito eh. So, kung ipiprevious back pa natin, dito medyo shallow trough lamang siya alongside ng intertropical convergence zone. So, this coming week kasi, babalik na naman ang ITZZ na magpapaulan sa may bandang Mindanao po, lalo na sa Silangan. So, be ready na lamang po mga folks. Kay SMWF naman ay halos wala, tropical wave lamang na magpapaulan sa Silangang bahagi ng Mindanao hanggang June 15 to 17 yung forecast niya. Kay NABGEM naman ay wala rin. Yan, tropical wave lang din nakikita natin. So, medyo malabo pa yung forecast. Aabangan pa natin this coming weekend kung itong pinapakita ng global spectral model natin ay posible bang maging isang bagong invest na naman kasunod ni 94W. Yan. Sa ngayon ay wala tayong inaasahan na susunod kay 92W o 94W within 3-day to 4-day period po yan. Yun. So, yun lamang po ang pinaka-latest na analysis natin sa magiging empirical forecast ng binabantay nating dalawang bagyo at isang low pressure area at sa posibleng susunod kay 94W. May bagong latest El Nino, La Nina monitoring tayo o ENSO. Bagamat sa ating latest synopsis, halos wala pa rin pinagbago. Bahagya lamang na bumaba ito, 74% chance between June hanggang August po na mananatili itong favorable ENSO neutral. Ibig sabihin mananatili itong neutral hanggang August, inaasahan yan. At may chance pa itong tatagal hanggang August to October 2025. Kaya lang, pagdating na October to November ay posible na naman tayong magkaroon ng milder La Nina na nasa negative 0.57 degrees Celsius po yan, under 61.40% o halos 61% tsansa na mukhang magkakaroon tayo ng mahinang La Niñang muli. Pagpasok po yan ng October to December po yan. And then, mula November to January ng susunod na taon, 2026, ay tataas ito sa 63.2% na aabot sa negative 0.66 degrees Celsius po yung kanyang sea surface temperature. Highest peak po niya by January to March ng susunod na taon, 72% chance po ito, aabot sa negative 1.10 degrees Celsius po. Ito, medyo stronger La Nina po ito Halos strong La Nina po ang pinapakita nito. Pero, sa susunod na taon pa naman yan. Bagamat, alanganin dahil January to March po ito, baka mas mararamdaman ito sa may bandang Amerika o bandang Atlantic o Eastern Pacific. Yung malakas na boost na ulan nito. Well, tingnan po natin dito sa Pilipinas dahil yung month na yan, January to March, mula amihan season to summer po tayo niyan o hot dry season. Pero tingnan natin kung magka-above average rainfall tayo, lalo na sa katimugang bahagi ng bansa. Dahil sa Luzon, asahan natin ay mas maaraw po yan at mas maalinsangan natin pagpasok po yan ng March. Pero mga between January to February, medyo tag-amihan pa tayo niyan lalo na dito sa kanluran ng Nodo Luzon. Siguro sa may bandang Mindanao, mas mararamdaman nila yung epekto ng La Nina. Pagpasok po yan ng January to March, sa may bandang Mindanao po yan o bandang Eastern sections ng Visayas at Mindanao po yan. Baka asahan ang mas mataas na average rainfall, at inaasahan na mas mararamdaman yan sa katimugang bahagi ng bansa. Hindi masyado sa may bandang west portions ng Luzon kasama ang Metro Manila dahil amihan season tayo niyan. At papasok ang month of March na kung saan papasok na naman tayo niyan sa another hot dry season. So medyo sa ngayon hanggang September to November manatiling maaaring mag-extend ang ating neutrality hanggang November po yan. Magkakaalaman po pagpasok po yan ng bandang November to December po yan bago matapos ang taon kung magkakaroon tayo ng minor La Nina. So malinaw yan mga folks. So kung titingnan natin yung ating monthly rainfall stock since June 9
Since June 9, medyo mataas ang nagiging drought index dito sa bahagi ng bandang Tuguegarao. Ayun, Kaya mataas po yung heat index sa kanila at mas mataas ang temperatura. Nakataas pa nga yung kanilang drought early warning po. Nakataas dyan sa may bandang Cagayan Valley. Pero sa pagdating sa pag-ulan ay mataas. Halos buong bahagi ng kanluran ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Yan. So, yung pagdating sa pag-ulan natin since June 9 ay mataas sa bahagi ng bandang Central Luzon. Medyo minor sa Metro Manila. Moderate to high naman pagdating sa may bandang Palawan po at west portions ng Panay Island. So, yung bandang kanluran medyo mataas po yung ating rainfall at sa monthly stock natin ay halos buong kanluran ay mataas ang ating rainfall averages po. Well, papasok na nga po at tag-ulan na nga po kasi talaga tayo. So, expected po na tataas yan mga folks. At diretso agad tayo sa ulat lindol. Well, so far, wala naman tayo na-detect na malakas-lakas na mga pagyanig dito sa amin sa Caloocan. So, walang na-detect na medyo stronger earthquake ang aking seismograph sa Caloocan. Maliban na lamang kahapon sa nagkaroon ng pagyanig nung isang araw. Yan, kahapon, 12 ng madaling araw yan sa may bandang Calatagan, Batangas. Wala namang so far na nag-follow up dyan until now. Mula sa data feed naman ng PBOX, kaninang starting 12 AM ay wala ring magnitude 4.0 tayong naitala. Yan. Pero mga minor earthquakes lamang ang naitatala natin. So, patuloy pa rin at medyo kumakalma na po yung cluster earthquake dito sa parte ng Cordillera Administrative Region, pero wag natin aalisin ang pagbabantay at pagiging alisto dyan sa bahagi na yan pagitan ng Mountain Province at Isabela So nagpapaalala po ako palagi. Diretso agad tayo sa ating historical earthquakes kung nakakailang total earthquakes na tayo ngayong araw since June 1. Yan, so meron na tayong isang magnitude 5.0 sa may bandang Batangas nga po kahapon. Ang total natin is 433 total earthquakes na tayo. 422 dito is magnitude 2.0 pataas. 10 sa magnitude 4.0 at isang magnitude 5.0 which is kahapon yan sa Calatagan, Batangas na itala. So, ingat pa rin at medyo alisto pa rin tayo sa may bandang Isimlo, Luzon at bandang Mindanao sa bandang Silangan dahil mataas pa rin ang cluster ng paglilindol natin dyan o pagyayanig po mga folks. Maliban dyan ay tuloy-tuloy lamang at halos mga ngalahati na o magpa 500 na ang ating total earthquake count ngayong month of June. Samantalang nasa first week pa lamang tayo. Halos actually second week na. Malapit na tayo mag second week. Dahil June 11 na kasi tayo. So magse-second week na ay halos mga ngalahati na o halos 500 na o higit na ang ating magiging earthquakes niyan by next week. So mabilis mukhang marami-rami ang magiging earthquake natin ngayong month of June 2025. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, June 11, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, June 11, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin naisama ngayong araw o ngayong maga sa ating report. Asahan lamang natin na magiging mas makulimlim tayo overcast at asahan ang cold humid at mga kalat-kalat na mga pag-ulan lalo na dito sa Metro Manila. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa detection ng aking weather station sa Caloocan at sa galaw ng ating bagyo gamit ang ating automated tropical cyclone monitoring system sa PIMO weather page at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.